Magandang oras po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Totoo po ang Diyos na ating pinapupurihan, nililwalhati at pinasasalamatan. Ang ating pong magiging talakayan ay sa anghel. Opo, yung patotoo. Totoo po, Lord, pangunahan niyo po kami. Tunay na walang ibang maitaas kundi si Jesus sa buhay namin. Na isang maraming basahan ang lingkod mong si Pastor Pedring de Leon Torres ng Bulacan Christian Ministry na binigyan mo ng pagkakataong mapaghayag ng banal ebanghelyo kahit sa maikling oras. Lord, kayo po ang manguna at mangusap sa amin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Sinasabi po rito sa Hebreo 1:14, ang mga anghel, kung ngayon sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo niya upang tumulong sa mga maliligtas. Totoo po yan. Dahil ang Diyos po ay Diyos ng himala, Diyos ng pagpapala, Diyos ng makatarungan, nagpapadala siya ng mga warrior angel upang ang kanyang mga lingkod ay matulungan sa sandaling kailangan ng tulong. Alam po ng Lord yun eh. Totoo po yung katulad ni Pedro, Apostol Pedro. Tunay po na si Apostol Pedro ay pinadalhan ng Panginoon dito sa gawa. Makita po ninyo kung paano siya inilabas sa bilangguan. Ang pag-asa po niya na nanaginip lamang siya nang binuksan ang kanyang kaisipan. Siya ay malayo na sa kulungan. Totoo pala. Ngayon po, yung mga nananalangin naman sa kanya, hindi makapaniwala na kumakatok na sa kanilang pintuan. Paano kayo nakakulong? Ay kaya nga po pinilit nung magbubukas ng pinto na hindi kagad binuksan sa katuwaan, binalikan ang kanyang mga kapatirang mga nananalangin, hindi makapaniwala. Ay dahil baka anghel ni Pedro yun. Hindi. Si Apostol Pedro talaga yun eh. Ayun. Pumasok at pinaliwanag sa kanila kung paano ang Panginoon kumikilo sa mga himala. Hanggang sa ngayon, ang gawa po ay continuous yan sa ating buhay. Kung ikaw ay lubusan kang nananalig sa Panginoon, ano po ba para ikaw ay maging matapang, para ikaw ay daluyan ng pagpapala at maging malasa ang asin mo at madingas na tinatawag ang ilawan mo? Ay di wala kang corruption, wala kang immoral, wala kang kalunya, wala kang kasinungalingan na ginagawa sa iyong mga congregation. Opo, kailangan tapat ka. Marami po diyan. Hindi po ba? Ngayon ay sikat na sikat pero siya po, ano ang sabi ng Panginoon sa Roma? Lahat ng kasalanan may kalapatang kaparusahan. Huwag ninyong paglaruan ang salita ng Diyos. Opo, marami na pong nagtangka sa buhay ng lingkod na ito, na si Pastor Pedring de Leon Torres na pinagtatawanan basta nagsasabi ng katotohanan. Pinapalakog sa likod dahil hindi nila paniwalaan ang saving faith, saving prayer. Ano po ang meaning nun? Ang pag-ibig po ng Diyos ay may katumbas ding pag-ibig. Nasa panahon tayo ng pag-ibig, pagmamahalan. Ano po yun? Ay di manalangin ka na walang humpay. Talikdan mo ang iyong sarili. Huwag kang uminom, huwag kang kumain. Kung ilang araw, gayahin mo si Moses. O hindi ba si Moses? 40 days. Nang siya bumaba, hindi na siya matitigan, hindi siya malapitan dahil nagkaroon po ng manifestasyon ang kabanalan ng Diyos at nagliliwanag siya. Kinatakutan siya. Papuri po ay sa Diyos. Ganyan din po ang nagaganap sa lingkod ng Diyos. Opo, kay maniwala ka at hindi sino ka man, papatotoo ko sa iyo na nagliwanag ang lingkod ng Diyos. Binigyan ako ng isang kabang bigas at 450 pesos. Alam ba ninyo ang nangyari? Ang sabi ko sa kanya, sa susunod, na anihan, tata, alam po ninyo, sandamulas ang aanihin ninyo. Opo, napakarami niyang inani. At ang nagtangka po sa buhay ko, katanghalian, tapat, tinamaan ng kidlat. Ano ang sabi ng Panginoon? Lumakad ka man sa libis ng kamatayan, hahawakan ko ang iyong kanang kamay na ganap at nangyari po ito nang ako'y pinagtangkaan ang buhay ko sa Baita Ridge. Opo,
5 palapag nahulog ako. Sinalo ko ng 4x8 na plate na 1/4 ang kapal. Sino ang kumilos? Ay di mga warrior angel. Yan po. Totoo po yun. Taga Malolos po, sa Namayan, naglalakad sa Pilapil. Ang nagtangka sa buhay ko, katanghalian tapat, tinamaan ng kidlat. O sino ang gumawa? Di ang Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Akin ang paghihiganti. Tingnan po ninyo. Yung sumagasa naman sa akin sa tricycle, lumipad ako. Nagsikawan ng mga tricycle dito sa kanto. Dahil lumipad ako. Ako ito po nyo lumipad. O bakit sumakit ang puwit ko tsaka yung aking sakong. Totoo yun. Nakaseptisyos ako eh. Tingin niya sa akin isa nga po akong maruming basahan eh. Tingin sa akin taong grasa dahil ako nagwe-welding sa under chassis. Di marumi ako. Yung apron ko yung nakatalikod eh. Nasa likod. Oo. Ay sabi ko, tao mang walang kasaysayan yan, inyong igagalang dahil likha ng Diyos yan. Ayan po ang mga tao. Tumitingin sa itsura ng kasuotan. Ganyan din po ang ating buhay sa pananampalataya. Maraming nag-underestimate. Hindi nila nararating ang ginagawa ng lingkod ng Diyos, maging sa kabundukan, ay lumulusob mag-isa. Sila natatakot dahil kasama ko ang Diyos. Maging sa karagatan, lumulusob na mag-isa. Doon po sa ginagawang Manila International Airport, opo, ay 7 months po akong naghahayag ng banal na salita doon sa lugarin ni Kapitan Tino. Opo, yung asinan doon po sa taliptip na iyon. Oo, si Pastor Pedrin po ang pinadala ng Diyos niya bago mawala ang mga pilapil, nawas out yan. Totoo po ang Diyos. Kaya, totoo po ang anghel na nadadala sa atin ng Panginoon. Bakit ko po ito hinayag? Para makita po nyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Nasa isang hamak na tinatawag na maruming basahan, nag-iingat ang Diyos. Hindi siya namimili, basta bukas ang puso at malinis ang puso, nasusunod sa Diyos, makakakita ka ng himala at kapangyarihan ng Panginoon, maging ang iyong mga kapapuhan ay iingatan ng Diyos. Maging tapat ka lamang. Amen? Papuri po ay sa Diyos. Hallelujah! Salamat po Panginoon sa iyong biyaya at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen, amen. Lumakad kang kasama ang Diyos. To God be the glory. Papuri ay sa Diyos. Amen!